Napailing si Marlon matapos makapagbihis. Nilingon niya ang asawa na natutulog pa. Ang inosente nitong tingnan lalo na kapag natutulog. Nang maalala ang ginawa nito kagabi, napangisi siya. Kahit hindi expert, pero nagawa siya nitong paligayahin habang nananatiling nakaupo. Nang maalala kung sino ang kausap kagabi bago siya ang hindi ng asawa. Mabilis niyang hinanap ang cellphone at tinawagan si Melvin. Nagpadala ako ng tao na siyang susunod sa kanila hanggang sa kanilang tutuluyan. Paliwanag ni Melvin mula sa kabilang linya. Good. Mamaya kunin mo sa katulong ang kailangan para sa DNA test. Ipinamulsa ni Marlon ang isang kamay sa suot na short habang nakatanaw sa hardin. Nagising si Ashley nang marinig ang tinig ng asawa. Nakalimutan nitong isara ang sliding door na nakakonekta sa terrace na kanilang silid. Mula ron, tanaw ang paglitaw ng haring araw. Napangiti siya nang maalala ang nangyari kagabi. Ang sarap balikan sa isipan ang sinabi ng asawa kagabi bago dito siya sinundan sa pag-abot sa kanilang paraiso. I love you. Ang katagang parang musika sa pandinig ni Ashley na nagmula kay Marlon. Mariing naipikit ni Ashley ang mga mata at niyakap ng mahigpit ang unan. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwalang mahal siya ng asawa. Nilingon ni Marlon ang loob ng kanilang silid matapos makausap si Melvin. Nang makitang gumalaw ang asawa, pumasok na siya sa loob. Good morning. Nagising pa kita? Nakangiting umiling si Ashley. Inaantok pa siya pero nang makita ang gwapong mukha ng asawa, biglang nawala ang kanyang antok. Tinulungan siya nitong makabangon at hindi nakalimot na halikan sa mga labi. I'm sorry but I had to go now. Nakakaunawang tumaw si Ashley sa asawa. Kailangan nitong bumalik sa isa nitong bahay bago pa magising si Joy. Hindi dapat malaman ng babae na hindi doon natulog si Marlon. Doon na rin ito mag-aalmusal kasama ang babae. Babawi ako sa inyo soon, okay? Paglalambing ni Marlon sa asawa. Huwag mo kaming alalahanin, mag-ingat ka. Pagtataboy niya kay Marlon, hinatid niya hanggang gate. Pagdating ni Marlon sa isa pa niyang bahay ay tulog pa si Joy, pero ang bata gising na. Dad, saan po kayo galing? May binili lang ako sa labas. Gusto mo na bang kumain? Nakalabi na umiling ang bata. Hintayin ko po si Mami na magising. Pinagbastan mabuti ni Marlon ang bata. Naawa siya rito. Kung anak man niya ito, kaya niyang tanggapin. Pero ayaw niyang lumaki ito sa piling ni Joy. Maganda ang gising ni Joy at agad na hinanap si Marlon. Nataranta pa siya nang hindi ito nakita sa kanyang tabi. Kahit wala pang hilamos, nagmadali siyang lumabas. Good morning, Mom! Masayang bati ni Tristan sa ina. Ngunit nabura ang ngiti sa labi ng bata nang hindi ito pansinin ng ina. Good morning, honey. Bakit hindi mo ako ginising? Umiwas si Marlon nang tangang hahalikan siya sa labi ng babae. Tumama yun sa kanyang pisngi. May maaga akong kamiting ngayon. Mamayang gabi, wag niyo na rin ako hintayin. Pero honey, Joy, you should focus on your son. Please take care of him. Lalong nainis si Joy nang halikan ni Marlon ang bata. Samantalang siya, hindi man lang tinapunan kahit tingin bago ito tumalikod. Panabog siyang naglakad pabalik sa kanyang silid at nagkulong. Makalipas ang ilang sandali, hinanap niyang cellphone. Pagkabukas ng message, may unknown number siyang nakita. May ibang babae si Marlon. Joy, read the message from an unknown number. Daling-daling binuksan ni Joy ang email kung nakasend ang picture na sinasabi sa message. Lapat ang ngipin habang zinuzoom ang image ng isang babaeng kasama si Marlon. No! Akin lang si Marlon! Naiyak na ibinato niya ang una sa dingding. Nagmahimasmasan, muli niyang tinitigan ang nasa larawan. Tinandaan ang mukha ng babae at ang lugar kung saan maaaring makita ito. Sa opisina. Hindi maabala ni Jomar ang amo at abala ito sa kausap online. Ilang oras na itong nakababad sa harap ng laptop at ang mga investor mula sa ibang bansang kausap. Napilitan si Joseph na ihatid ang mag-ina sa bahay ng abuela ng mga ito kahit wala pa ang approval ni Marlon. Huwag ka mag-alala, ako na magpapaliwanag sa kanya. Pagbibigay assurance ni Ashley kay Joseph. Hindi rin niya matawagan si Marlon at busy ang linya. Kailangan niyang dalawin si Melissa at pinatatawag din siya ng abuela. Ang kambal, nagpumilit ding sumama sa kanya.
Pagdating nila Ashley sa daring tahanan, ramdam niyang galit sa kanyang tiyahin. Naroon ang lahat maliban kay Melissa. Inutusan ni Lara ang katulong na dalhin muna ang kambal sa playground. Nang masigurong hindi na sila maririnig ng mga bata, agad na sinumbatan ni Elizabeth si Ashley. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil wala po akong kasalanan. Sagot ni Ashley. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Elizabeth ang dalaga. Bakit hindi muna nating hayaang magpaliwanag ang anak ko? Nagpapasalamat ang tingin ni Ashley sa ama. Ang tiyuhin tahimik lang pero ramdam niyang galit to sa kanya. At si Beauty, hindi niya alam kung anong iniisip nito at mukhang wala sa kanyang atensyon nito ngayon. Magpaliwanag ka, utos ni Lara sa apo. Una sa lahat, kinalulungkot ko ang pagkawala ng anak ni Melissa. Napaismid si Elizabeth at hindi natuwa sa kabaitang pinapakita ni Ashley. Siya pang sumugod sa akin at hindi ko alam ang dahilan na kinakagalit niya sa akin. Sinasabi mo bang gumawa lang ng eksena ang anak ko para mawala ang kanyang pinagbubuntis? Galit na angel ni Elizabeth kay Ashley. Huminahon ka nga muna, Elizabeth. Patapusin mo magsalita si Ashley. Saway ni Lara sa babae. Inis na yumakap si Elizabeth sa asawa at masama ang loob. Napabuntong hininga si Ashley bago nagpatuloy sa pagsasalita. Walang dahilan para ako ang magsimula ng gulo sa pagitan namin ni Melissa. Napipilan si Elizabeth at may punto si Ashley. Mababaw ang dahilan na naiinggit si Ashley sa pinsan nito kaya gumawa ng gulo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Beauty. Isa sa malaking katanungan din sa kanya ang narinig at ayaw sabihin ng kapatid. Ipinagtataka pa niya at biglang bumait si Melissa. Ano nga bang dahilan at gusto nitong huwag na nilang guluhin pa si Ashley? Napabuntong hininga si Jessie. Lalong hindi nila alam kung alin ang totoo ngayon dahil nakaalis na si Melissa. Nagulat si Ashley nang malaman na nagbakasyon si Melissa kasama ang matalik nitong kaibigan. Hindi niya pala naitanong kay Marlon kagabi kung ano ang pinag-usapan nito at ng pinsan. Paano mo maitatanong? Inuna mo ang landi. Batikos ni Ashley sa sarili. Sana ay dito na magtatapos ang alitan sa pagitan niyo magpinsan. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Lara at tumingin sa isa pang apo. Beauty. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Beauty sa abuela. Wala po akong problema sa kanya. Ramdam ni Ashley na napilitan lamang magsalita si Beauty. Alam niyang siya pa rin ang sinisisi nito kung bakit umalis si Justin at nakipaghiwalay na rito. Oo, binalak niya noong agawin muli ang lalaki upang makaganti sa pinsan. Pero napag-isip-isip niya na wala na silang pinagkaiba ni Beauty kapag ginawa niya yun. Sa bahay bakasyunan, nanibago si Franz sa kinikilos ng kaibigan. Sa buong biyahe, hindi siya nito kinakausap. Para bang ayaw siyang makasama, gayong ito naman ang nagyaya sa kanya na samahan nito. Besh, may problema ba tayo? Hindi na nakatiis at kinompronta niya si Melissa. Biglang bumalasik ang tingin ni Melissa sa kaibigan. Bakit nagawa mo sa akin to? Gulat na napatitig si Franz sa kaibigan. Ano ang ibig mong sabihin? Anong nagawa ko? Nalilito niyang tanong. Walang idea kung bakit nagkakaganito si Melissa. Malabo namang alam nito ang tungkol sa... No. Impossible. Bulong ni Franz sa sarili at biglang kinabahan. Anong ginawa mo? Nanguusik ang tono at tingin niya kay Franz. Napaurong ng hakbang si Franz palayo sa kaibigan. Mahina pa naman ito. Hindi siya kayang labanan kung gamitan siya ng dahas. Ngunit mayroon silang mag-asawang katulong na kasama. Baka pagtulungan siya, yun ang kinakabahala niya. Bakit mo ako pinainom ng ganong klaseng gamot? Nanlaki ang mga mata ni Franz sa tumiling. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Besh. Stop calling me Besh. Dahil walang kaibigan gustong masaktan ng tunay nitong kaibigan. Bulyaw ni Melissa. Huminahon ka muna at baka mabinat ka. Lalo lamang nagagalit si Melissa sa pinapakitang pag-alala ng babae at ang pagiging kalmado nito. Besh, alam kong mahirap at masakit ang mawala ng anak, pero hindi tama na pagbintangan mo ako. Hindi ako hangal para mapaniwala mo sa iyong kasinungalingan. Pangil niyang putol sa pagsasalita ni Franz. Bakit? Kung pera ang dahilan, kaya ko namang ibigay sa iyo ah.
umiling si Franz. Alam niyang hinuhuli lamang siya ng kaibigan at wala itong sapat na ebidensya para paratangan siya. Hindi mo kilala si Marlon. Dahil sa ginawa mo, kailangan kong makipagtulungan sa kanya. Namutla si Franz sa narinig. Pabulong lamang ang pagsasalita ng kaibigan, ngunit malinaw niya yung narinig. Gusto kong bigyan rin ng hustisya pagkawala ng anak ko. Muling tumalim ang tingin, ipinukol ni Melissa kay Franz. No, wala akong kasalanang ginawa at hindi totoo yung mga bintang mo sa akin. Naging malikot ang tingin ni Franz at nag-iisip kung paano makakaalis sa lugar na yon. Galit na sinugod ni Melissa si Franz at sinampal ito sa pisngi. Hindi pa nakontento at sinabunutan ito. Ikaw lang nagpainom sa akin ng inumin. Sa ako nakaramdam ng hindi maganda. Galit na rin gumanti si Franz at tinulak si Melissa. Nabitawan siya nito at natumba to sa sahig. Mukhang hindi na rin siya nito paniniwalaan. Kaya nagpasya siyang iwan na ito roon. Huwag niyo siyang hayaang makaalis. Matigas na utos ni Melissa sa lalaking nakatayo sa pintuan. Ito ang taong pinadala ni Marlon upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Nataranta si Franz nang makita ang bagong dating na lalaki. Paglingon niya, naroon na rin ang mag-asawang katulong. Tangkang tatakbo siya sa kanyang silid dahil naroon ang cellphone. Ngunit mabilis siyang nahuli ng lalaking galing sa pintuan. Bitawan mo ako! Labag sa batas ng ginagawa niyo sa akin! Nagpumiglas si Franz nang hawakan siya ng lalaki upang hindi makalabas ng bahay. Ang cellphone niya, kinuha rin ng katulong. Huwag kang matakot, miss. Hindi ka namin sasaktan basta makipag-cooperate ka lang. Gulat na napalingon si Franz sa lalaki nagsalita. Lalo siyang nakaramdam ng takot nang mamuka ng lalaki. Umupo ka, miss. Nanginginig ang tuhod at dahan-dahang umupo si Franz sa sofa. Halos mabingi siya sa kabog ng kanyang dibdib. Pinakatitigan ni Melvin ang mukha ng babaeng halatang natakot nang makita siya. Inalis na niya ang suot na sombrero upang masilayan nito ang buo niyang mukha. Si Melissa na tahimik lang pinapanood sa dalawa ay nagtaka din sa nakikitang takot sa mukha ng kaibigan. Long time no see. Ngumiti si Melvin sa babae. Nitong huli niya ring naaalala kung saan unang nakita ang kaibigan ni Melissa. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Franz sa lalaki. Ang akala niya wala na ito kasama ng assistant ni Marlon. Nakalimot na siya pero parang bangungot na bumalik sa kanyang alaala ang nangyaring aksidente. Maring naipikit niya ang mga mata nang manumbalik sa isipan ng nakaraan. Miss, ayos ka lang ba? Mabilis na kumapit si Franz sa braso ng lalaking nagmagandang loob na tulungan siya. Naroon siya sa gilid ng kalsada at pinara ang sasakyan ng mga ito. Nagpanggap siyang napagsamantalahan kaya agad siyang isinakay sa sasakyan ng mga ito. Madaraanan nila ang matarik na daan at nagkunwari siyang may kausap sa cellphone. Kuya, maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Tumawag po ang tatay ko at nakasunod siya sa atin. Lilipat na po ako ng sasakyan. Paalam ni Franz sa lalaki. Nagunat ang noon nito pero inutusan pa rin ang driver na kasama nito upang itigil ang sasakyan. Bago bumaba ng sasakyan si Franz, iniwan niya ang powder sa loob ng sasakyan. Hindi agad yun mapapansin at mabilis na hahalo sa aircon ng sasakyan. Ang amoy nun. Yun ang una at huling pagkikita ni Franz sa lalaking kaharap niya ngayon. Alam ko natatandaan mo rin ako, miss. Swerte ko lamang at nakatalon ako sa sasakyan bago pa nahulog ng tuluyan sa bangin. Nangilabot si Franz nang maalala ang nakitang pagsabog ng sasakyan noon. Hindi sila umalis sa lugar na yun noon hanggang sa masigurong natupok ng apoy ang sasakyan. Sila ang nagtulak noon sa sasakyan upang mahulog yun sa bangin. Nakita ka rin ng babaeng nabuntis ni Mr. Williams sa hotel noon. Kung sino ang kausap mo, kailangan mo ilantad. Pagpapatuloy ni Melvin. Umiling na sumiksik si Franz sa sulok ng sofa na kinauupuan. Bigla siyang natakot sa kausap. Parang multo ito na bumalik at alam lahat ng maling kanyang ginawa. Hindi niya akalaing may nakakita sa kanya sa hotel noon. Ang akala niya, malinis lahat ng gawa niya noon. Ngunit mukhang totoo ang kasabihan na walang bahong hindi sisigaw. Kung makikipagtulungan ka sa amin ngayon, bababa ang magiging kaso mo. Beside of that, babayaran ni Mr. Williams ang utang mo sa isang kasino at tutulungan ka magbagong buhay. Maaari ka niya iparehab at bigyan ng magandang hanap buhay ang iyong pamilya. Alok ni Melvin sa babaeng na natiling tahimik.
Naitakip ni Franz ang dalawang palad sa muka at tahimik na umiyak. Kung ganun, pinaimbestigahan na rin ni Marlon ang kanyang pagkatao. Tama si Melissa, ibang kaaway si Marlon. Idadamay nito ang kanyang pamilya kapag nagmatigas siya. Walang ibang nakakaalam na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot at nalulong sa kasino. Katulad ni Dale, pero nalaman yun ang huli. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Melissa habang nakatitig sa kaibigan. Wala siyang alam na sangkot ang kaibigan sa mga hindi legal na gawain. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagawan siya nito ng hindi maganda. Napaluha na rin siya dahil ang kanyang anak ang nawala dahil sa kalokohan ng kaibigan. Hindi ko akalaing magagawa mo yan. Mukhang biglang natakot si Melissa na lumapit sa kaibigan. Nanatiling tahimik si Franz. Hindi may tanggi ang mga sinabi ng lalaking detective. Isa pa, may pinagbabawal na gamot siyang dala at hawak na rin ngayon ng lalaki. Napatitig si Ashley kay Beauty nang lapitan siya nito. Tama si Lola, hindi tayo dapat nag-aaway-away dahil sa isang lalaki. Napangiti si Ashley at natuwa sa biglang pagbabago ng pinsan. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Nakangiting inilahan ni Beauty ang palad kay Ashley upang makipag-shake hand. Agad yung tinanggap ni Ashley at siya na ang kusang yumakap sa pinsan. Sobrang saya niya ngayon dahil nagkaroon ng linaw sa pagitan ng pamilya niya. Bonus pang nagbago na rin ang isip ng kanyang pinsan. Gusto ko makabawi sa iyo at sa mga anak mo. Bakas sa mukha ni Beauty ang kagalakan. Agad na pinaunlakan ni Ashley ang imbitasyon ni Beauty na mag-shopping kasama ang mga anak. Matagal na rin silang hindi nakakalabas dahil naghigpit si Marlon. Unang natuwa sa nakikitang pagkakasundo ng dalawa, si Lara. Masaya siyang nakikitang magkasundo ng dalawa at nag-uusap ng maayos. Natuwa ang kambal nang malaman na lalabas sila. Beauty, anong nangyayari sa'yo? Pabulong na tanong ni Elizabeth sa anak bago pa nga makalis sa mga ito. Bakit? Maang na tanong niya sa ina. Sumaniya siya sa pinsan na hintayin siya nang matanaw ang mga ito sa bukana ng pintuan. Anong bakit? Gustong kurutin ni Elizabeth sa singit ang anak upang gisingin ito. Ma'am, nakalimutan niyo na po ba ang sinabi ni ate? Tonong nananarmon niyang paalala sa ina. Napabuntong hininga si Elizabeth. Wala siyang nagawa kundi pabayaan ang anak na umalis kasama si Ashley. Naiirita siya sa mga nangyayari ngayon. Una nawalan si Melissa, pero ang dalilang natanggap ang pagkatalo kay Ashley na siyang salarin. Hindi na rin nakipag-usap sa kanya si Rochelle at mukhang wala na silang halaga dito ngayon. Ayos lang ba kung sa ibang mall tayo pumunta? Nahihiyang sabi ni Beauty sa pinsan. Nakakaunawang tumango si Ashley. Alam niyang nahihiya nang pumasok si Beauty sa mall na pag-aari ng kanyang asawa. Hindi malabong mamukha nito ng ilan sa nagtatrabaho roon. Sa bahay ni Marlon, nagmamadaling nagbihis si Joy nang makatanggap ng mensahe sa hindi kilalang tao. Inutusan niya rin ang yaya ng anak na bihisan ng bata. Gusto niyang makita ng personal ang pinaghihinalaang ibang pamilya ni Marlon. Hindi hilig ni Ashley ang mamili ng mamahaling gamit, pero dahil kasama si Beauty, napilitan siya. Ang mga anak gusto lamang maglaro sa isang palaruan. Iniwan niya mga ito roon kasama ang yaya at si Joseph. Ang yaman talaga ng asawa mo, nag-hire pa ng bodyguard para bantayan kayo. Ngumiti si Ashley sa pinsan bago niligo ng isa. Nabantay na nakasunod naman sa kanya. Kahit sinabihan na niya itong magpaiwan doon sa mga bata, hindi siya sinunod. Bilin umano ni Marlon na hindi rin siya hihiwalayan kapag nasa labas. Nagpa siya silang magpinsan na pumasok sa isang cafe upang doon makapag-usap ng maayos. Kailan mo ipapakilala sa amin ang asawa mo? Ibinaba muna ni Ashley ang hawak ng tasa bago sinagot ang pinsan. Komplikado pa kasi ang lahat at may nagbabanta sa kanyang buhay. Ayaw niyang madamay kami kapag nalaman ng kanyang kaaway na kami ang pamilya niya. Oh, marami naghahangad sa kayamanan ng iyong asawa. Matipid ng biti si Ashley sa pinsan at tumango. Akalain mo, sino mag-aakala na natagpuan mo ang tunay na lalaking mamahalin mo ng gabing yun? Pumalatak si Beauty habang binabalikan ng nakaraan. Tama ka. Dapat pa pala ako magpasalamat sa iyo. Biro na rin ni Ashley upang pagaanin ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Tumawa ng marahan si Beauty habang naiiling. Sorry ha, at naging makasarili ako noon. Kalimutan na natin ang bagay na yan.
Hindi na maibabalik ang nangyari na. Isa pa, may tuturing kong best mistake ang nangyari noon sa pagitan nating tatlo. Nakangiting itinaas ni Beauty ang hawak na tasa at nakipag-toast sa pinsan. Pakiramdam ni Ashley, lalong sumarap ang kape na ininom niya dahil nagkapalagayan na sila ng loob ng pinsan. Mahal ko na si Justin noon pa man. Hindi ko siya inagaw sa iyo dahil sa inggit lamang. Pag-amin ni Beauty. Hayaan mo munang makapag-isip siya. Sigurado ako mahal ka rin doon. Subukan mo ring alisin ang takot sa isipan mo na maaaring may iba pa siyang kung kayo'y magkabalikan. Payo ni Ashley. Gusto niyang maging masaya na rin ang kanyang pinsan. Salamat ha, tatandaan ko yan. Ngumiti si Ashley sa pinsan. Nang maalala ang mga anak, niyaya niya itong bumalik sa mga bata. Malayo pa lang nakita na ni Ashley na may kausap si Nida at mukhang nagtatalo ang dalawa. Nagmamadaling nilapitan niya ang mga ito. Hindi nga kasalanan ng alaga ko kung bakit natumbay ang anak mo. Tumaas na ang timbre ng boses ni Nida dahil sa inis sa babaeng ina ng isang bata. Mabilis na ikinubli ni Gabi ang kapatid upang hindi malapitan ng batang gusto itong gantihan. Nakilala niya ang mga ito at hindi niya agad gusto ang ugali ng batang lalaki na mas bata pa sa kanila. Are you blind? She bumped my son! Bulyaw ni Joyce sa kaharap. Hindi lang pala baliw ang babaeng to, hangal din. Inis na bulong ni Nida. Nakilala niya ang babae mula sa napanood na balita, kaya alam niya kung sino ito. What did you say? Ang sabi ko, don't English me. At nasa Pinas tayo. Pakod yung sagot niya sa babae. And for your information, magkaibang meaning ng binangga at nabangga. At ikaw may kasalanan dito kung bakit nasagi yung uni ko iho mo. Alam mo namang may slide, diyan mo pa pinatay yung anak mo. How dare you? Galit na nilapitan ni Joy ang babae at tangkang sasabunutan nito, ngunit mabilis na humarang ang isang lalaki. Ma'am, wag na natin palakahin ng gulo at wala namang may gustong masaktan ng iyong anak. Isa pa, play area po to, kaya hindi may iwasang masagi ang iyong anak na kapwa niya malalaro rito. Mahinahon na pakiusap ni Joseph. Gustong bigyan ni Ashley ng parangal ang dalawa habang pinapanood ang mga ito. Hindi niya alam ang nangyayari pero alam niyang walang kasalanan ang kanyang mga anak. Siya ang nasa balitang na anakan ni Marlon, di ba? Pabulong na tanong ni Beauty kay Ashley. Pumango si Ashley bago nagpasyang lapitan na ang mga anak. Ngunit bago pa siya nakalapit sa dalawa, mabilis na nakakilos si Joy. Ang akala niya ang anak lang nito ang hahawakan nito. Sa bata ay binunto ni Joy ang galit. Ngunit bago pa niya ito mahila sa braso, may nagsalita mula sa kanyang likuran. Bitawan mo ang anak ko! Malalaman na kaya ni Beauty ang katotohanan na ang pamilyang itinatago ni Marlon ay ang pamilya ni Ashley. At sila Ashley kaya ang tinutukoy ng unknown number na kumokontak kay Joy?